Sa pagbebenta ng mga gulay sa halagang 20 pesos, natutustusan ang pag-aaral ng magkapatid na JR at Nova. Pero kung minsan, ang mga perang papel na natatanggap ay mayroong sira at dahil tag-ulan, madalas pa itong basa at madaling mapunit. Binarya lang po sa amin. Okay lang kasi pera lang po. Binigay lang po. Pera lang din naman po. Kaya naman, ang kanilang mga pera, pinalitan ng malulutong at bagong mga pera. Ipinapalit nila ito sa kauna-unahang currency exchange facility ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Cordillera na matatagpuan sa isang bangko sa Baguio City. Dito, papalitan ng mga perang unfit at mutilated. Para mas okay po. Ingatan ko yung pera ko. Gusto naming makatulong sa kanila para hindi na mag-circulate yung mga old banknotes. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mahalaga ang pakaingatan ng pera at kailangang matanggal sa sirkulasyon ang mga mutilated at unfit na pera. Alinsunod ito sa Clean Note and Coin Policy ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Paalala lang po sa ating mga kababayan, no, alagaan po natin ang ating pera. Ito po ay simbolo rin ng ating bansa. No? So, yung paggamit po natin, kung hanggat maaari po, iwasan matupi, iwasang mabasa, and gamitin po natin ng maayos, wag po nating i-crumple or tupihin. Sa pagpapalit ng mga unfit at mutilated bills, mahalagang alamin muna ang 3S. Ito ang size, signature at security thread. Ayon sa BSP, papalitan lang ang mga perang 60% o 3/5 ang natitirang size. Dapat malinaw pa rin ang signature o perma ng BSP Governor at ng Pangulo. At dapat intact at hindi nasira ang security thread ng pera. Bukas naman ang tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Northern Luzon para sa mga mayroong katanungan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.